Medyo malungkot na balita itong bigyan natin ng opinion reaction ngayon. Post ni Rob Rances, isinare niya ang post ng SMNI na kung saan yung pahayag ni BP Sara, nandun siya sa Netherlands ngayon, bibisita. Nagbigay na po si Tatay Digong ng kanyang huling habilin kung sakaling mamamatay siya sa Netherlands. Ito, basahin ko. Ito ang pahayag ni BP Sara. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamamatay, doon daw siya i-cremate. Kung mamamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Vice President Sara Duterte, July 8. Post gikan sa masa, alang sa masa. So, I don't know kung ano ang status ngayon ni PRRD, yung kanyang well-being ba. Bakit ba siya nagsasalita ng ganito? Nawawalan na ba siya ng fighting spirit? Kasi to me, mabigat ito. Baka nararamdaman niya, baka alam mo, kung ayaw mo nang mabuhay, mag-give up ka na lang, nako, delikado. Or pwede rin na lumalaban pa rin siya, kailang at least nagbigay na siya. Ako, when was that? Nung namatay ang aming father-in-law, ang aking father-in-law, nagbigay din ako ng habilin. Kailang gusto ko pang mabuhay. Naging practical lang ako. Sabi ko, kung pag-abot ng panahon na mamamatay ako, ayokong mailibing sa libingan ng mga bayani. Bakit? Gusto ko kung saan mailibing ang aking wife, doon kami magkatabi. Hindi man pwede ang wife ko sa libingan ng mga bayani, kaya ayoko doon. So yun ang aking huling habilin. That was years ago. I don't know, sabi naman ng aking mga anak, hindi. Sabi nila, kami ang masusunod. Gusto daw nila kung mailibing sa libingan ng mga bayani. Wala na akong magawa. Basta at least nagbigay na ako. Gusto ko magkatabi kami ng aking wife kung saan kami mailibing. So, ganun yun. Sana, ang ating Tatay Digong lumalaban pa. Sana itong kanyang huling habilin is ano lang ba, for practical reasons. Again, ang aking wife 20 years ago, bumili na siya ng aming lote ba na libingan sa isang memorial homes. Bumili na siya. So sabi ng aming mga anak, bakit? Mamamatay na ba kayo? Bakit? Bumili na kayo ng libingan? Hindi, for practical reasons. And it was a good decision. Kasi mura pa noon, 20 years ago. Ngayon, may nakanda kaming libingan, di na nila problemahin. Ganyan yun, kasi lahat tayo mamamatay. Ang ating Tatay Digong, kikita niya, 80 plus na siya. Doon na siya papunta. But I hope na lumalaban pa rin. Tayo, gusto nating, di ba, bring home PRRD now. Ako, dasal ko kada umaga na pabalikin niya o palabasin ang aking hiling sa Panginoon. Everyday. Interim release lang. Pwede na. Pag makalabas siya, kung saan mang bansa siya dadalhin, kung doon siya abutin ng last na hininga, okay na lang. Ang mahirap yung malagutan siya ng hinga dyan sa loob ng kulungan. Yun ang mabigat.
So, pagdasal po natin ang fighting spirit ng ating Tatay Digong na makakabalik pa siya. Kasi he does not deserve to be there in the first place. The best president that we ever had. Wala nang makakatalo sa kanya. Yung kanyang build. Yun yung, to me yung greatest accomplishment niya para sa akin is yung build. Kaliwat kanan ang mga infrastruktura. Every time na magpunta kami sa aming farm, yung pinasimento niyang kalsada, damandama ko yung kanyang pagmamahal sa ano. Kasi diyan nagsimula ang infrastruktura nung panahon niya, build. Ngayon, pinagpatuloy ko, no, build better more, kailan wala, I'm sorry, sa akin wala na akong masyadong nakikitang build better more. Napupunta na ilan yung utang natin pa itong Marcos administration, naka more than 4 trillion na ang utang, naka 3 years pa lang yan, ha. Saan daw napunta? Ang daming sinasabi ni Jose Claire Castro. Ang tumawa ko doon, napunta daw sa ayuda. Binigay daw sa ayuda. Sige, salamat, napunta sa ayuda. So, magbasa lang ko sa mga comments. Marjeric, sabi, first time I cried for a president, I felt protected during his term. Ako rin. So, after yung build niya, next accomplishment niya na hindi ko makalimutan, yung sense of security natin at saka sense of pride. Ang mga ibang lahi, bilib sila sa ating presidente. Kayo mga OFWs, yung mga comments nyo sa aking mga vlog na very proud kayo bilang Pilipino nung panahon ni Tatay Digong dahil ang inyong mga amo, sinasabihan kayo na magaling ang inyong presidente Digong. So, sense of pride. Silito Herrera, PRRD knew this from the beginning. He accepted his fate. That's why he always said they would go after him, that he would rot in jail and die for the love of his country. Anyway, lahat tayo mamamatay man. Ang aking natutunan dyan is only one life will last, only what's done for Christ. Only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Pag alis natin sa mundong ito, ano ba ang nagawa natin para sa Diyos?